Oh, masayang araw, mga ka-PL. Binasag na po ni General Torre ang katahimikan, mga kababayan. Nagsalita na po siya doon sa sinabi po ni John Vic Remulla na siya inihalintulad sa isang pitbull o bulldog na, na aso, mga kababayan. 1 linggo, 2 linggo na yata ito nakalipas. Ipagpalagay na natin 1 linggo na lang, mga kababayan. Ngayon lang nagsalita si General Torre. Hindi naman siya naiinis. Pero siguro yung loob niya, kasing-kasing yung puso niya pa, mga kababayan. Parang nasaktan siguro siya ba? Kasi naitanong sa kanya ng isang reporter. At eto nga ang kanyang sinabi, mga kababayan. Basahin ko na ho. Ayan, ilagay ko na rin dyan. Sabi Torre, ayan, nagsalita matapos ihalintulad ni Remulla sa pitbull bulldog. Di na nakatiis yung mama. Ito talaga si John Vic. Parang merong kaunting pasaring baga. Hindi natin kasi malaman kung ano yung ibig sabihin ni John Vic. Ito, nagbigay ng reaksyon si Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III kaugnay sa paghahalintulad sa kaniya ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa 2 breed ng aso. 2 breed ng aso, 2 lahi. Matatandaang sa isang panayam kay Remulla noong Mayo. Kita nyo, Mayo pa pala ito, mga kababayan. 2 linggo na nga ay sinabi nitong dapat umanong katakutan si Torre dahil isang bulldog at pitbull ang huli. Doon sa huling sinabi ni John Vic, pitbull, bulldog, inihalintulad niya nga. Ito yung mismong sinabi ni John Vic Remulla, mga kababayan. He's a bulldog. Di ba? A pitbull. Everyone should be afraid. When you tell General Torre to attack, he's attack. Dapat sinabi mo na rin, tawag nito, John Vic Remulla na, sit, he sit. Saad ni Remulla. Ngayon, ito na. Kaya sa latest episode ng Morning Matters nitong Miyerkules, mga kababayan, Hunyo 11, hindi maiwasan hingin ni TV5 News Anchor Gretchen Ho ang reaksyon ng bagong Chief PNP. Ito na po yung reaksyon ni General Torre, mga kababayan. Hindi ko maintindihan kung ako ay pinupuri ni Sir John Vic o inaasar niya ako dyan. Diba? Saad ni Torre, mga kababayan. But, ano ba ang sinasabi ng Code of Professionalism, diba? Ito, makinig mo kayo. Pagpapatuloy niya ang Code of Professionalism, minimemorya yan sa kadete, men who take up the profession of arms on their own free will submit themselves to a law of perpetual constraints. Ayan ang sabi po ni Chief PNP General Torre, mga kababayan. Hindi niya daw maintindihan o hindi niya po magets yung ibig sabihin ni John Vic Remulla sa pagkakasabing siya pitbull o bulldog na lahi ng aso. Kung nang aasar lang ba o pinupuri siya. Ayan, hindi niya magets ba? Pero kung ako halimbawa, ako tatanungin ni
ni tawag nito, General Torre, mga kababayan. PL, ano sa palagay mo? Nang-aasar ba to o hindi? Parang double meaning, sir. Parang pinupuri ka na inaasar ka, ganun. Kasi, madali kang utusan eh. Pag sinabing, atakihin mo yan. Atakihin mo ka agad kasi pinag-uutos sa'yo yan eh. Diba? At parang inaasar ka na rin kasi ano ba yung aso? Diba? Yung aso, kapag sinabi mong attack, attack. Pag sinabi mong sit, roll, ganon eh. Walang, hindi mo masabing ano ba? Hindi mo masabing, ano yung pagkakasabi ni John B. Cremulya, hindi mo masabing purong pagpuri lang yun. Ayan. Hindi ko rin naman sinasabing may halong pang-aasar, mga kababayan. Diba? At yun nga, mga kababayan, ang naging tugon o naging pahayag ni General Torre. Ay, dagdag ko na rin po ito, mga kababayan. Itong sinabi po ni Senate President Francis Chis Escudero, mga kababayan, tungkol po doon sa limang senador na puro dakdak daw. Ayan. Kumbaga, hindi pa naka-move on. Kulang na lang sabihin niya ganun. Mag-move on na kayo, kayong lima. Huwag na kayong puro dakdak. Parang ganun baga. Ito ang sabi ni Chess. Escudero sa limang senador na dumadakdak. Pakibasa po yung motion ni Alan. Basahin nyo na lang daw kayong lima. Huwag kayong puro dakdak para maintindihan ninyo. Nanawagan si Senate President Chis Escudero sa limang senador na patuloy na nagsasalita kaugnay sa motion ni na Senador Alan Peter Cayetano at Senador Bato de la Rosa na ibalik sa Kamara ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isinagawang press conference nitong Miyerkules, Hunyo 11, mga kababayan, nilinaw ni Escudero na hindi umano nawala ng jurisdiction ang Senado sa kaso ng pangalawang Pangulo. Yun hindi nawala ng jurisdiction. Kaya relax lang kayong lima. Masyado naman kayong atat na atat, gigil na gigil. Kahit na ano pang gawin ninyo, na magdakdak kayo dyan kahit nasa susunod na Congress, itong 20th Congress, next year, kasi next year pa ulit kayo makakapag-file na naman ng panibagong impeachment complaints o impeachment kay Inday Sara. Ganun pa rin. hindi pa rin mai-impeach si Inday. Kasi pwede naman ulit ibalik ng Senado yan. Bakit? Pwede namang sabihin ulit ng Senado, teka, parang may mali dito sa inyong ginawang resolusyon. Ayusin nyo to, balik na naman. Another year na naman ulit. O wala na mangyayari. Wala na mangyayari. Walang nagsabing na walang jurisdiction. Pagibasa po yung motion ni Alan. Siguro, yun din ang panawagan ko doon sa limang kasamahan naming dakdak pa rin naman ng dakdak sa dismissal sa ad ni Escudero. Ayan. Puro kasi kayo dakdak. Bakit? Wala na baka talaga kayong pag-asa na makakasama nitong mga natitira ninyong lima dyan sa Senado na kumampi, ayan, o bumoto, ayan, sa impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo kung sakasakaling magkaroon ulit ng panibagong impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Natatakot ba kayo na baka sa susunod na merong lumabas ulit na impeachment kay BP Sara, kakamot na lang kayo sa ulo dahil sigurado na kayong matatalo na naman kayo sa botohan. Ngayon pa nga lang,
Hindi pa nagpapalit ng Congress, 19th Congress pa. Sa madaling salita, hindi pa kayo nababawasan. Ha? Yun nga lang, hindi nyo alam kung ano ang saloobin ng mga kasamahan nyo dyan sa Senado. Kaya nung lumabas ang resulta, sumakit ang ulo ninyo. O yan yung mga kasamahan nyo sa labas ng Senado, nag-ingay. Bukas, nasa EDSA daw sila. Papaano na lang pagka umupo na itong mga bagong senador? Mas lalong mawawalan kayo ng pag-asang mapa-impeach si Inday. Ang sakit lalo sa dibdib niyan. O di ba, mga kababayan? Kaya ako, masasabi ko dyan, mga kababayan, sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Halimbawa, magkaroon malit ng bago. Malabo na ma-impeach talaga si Inday. Malabo na ho talaga. Malabo na sasabaw sa pusit. Kaya yung mga umaasa sa impeachment sa pangalawang Pangulo, tigil nyo na yan para hindi na ho kayo masaktan. Tigil nyo na yan. Kahit nasabi natin matatalino kayo, alamin nyo ang batas, pero nabubulagan ho kayo sa inyong mga kagustuhan na mapa-impeach talaga ang pangalawang Pangulo, pero hanggang doon na lang na nabubulag kayo, nangangarap kayo na mapa-impeach ang pangalawang Pangulo, pero ang katotohanan ay napakalabo. Di ba, mga kababayan? Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.